Nakita ni Trump na ang pagtatangkang makipagkasundo sa Iran ay pumasok sa delikadong sunang pampulitika mismo ng sinasabi ng Washington na malapit nang matapos ang negosasyon. Tigil putukan at pagbubukas ng kipot ng Hormuz nang walang pananakot mula sa Iran. Ngayong Martes, ang inaakalang magiging tagumpay ng White House sa diplomasya ay nauwi sa isang matinding krisis. Matapos umatake ang mga puwersa ng Amerika sa mga bangkang konektado sa Revolutionary Guard na inakusahan ng paglalatag ng mga mina sa dagat, sumabog ang ilang lugar na estratehiko sa timog ng Iran at nagsimulang maghanda ang Israel ng mas matinding tugon laban sa Hezbollah sa Lebanon. Sinusubukan ni Trump na makuha mula sa Tehran ang isang kasunduan na may mga restriksyon sa nuklear, malayang pagdaan sa dagat at mas kaunting presyon sa mga tropang Amerikano. Ngunit ang rehimen ng Iran ay lumilitaw na nahahati sa pagitan ng mga diplomatang nais ng ginhawang pang-ekonomiya at ng isang paksyong militar na kumikilos na parang nais pasiklabin ang reyon. Diyan pumapasok ang Israel sa tensyon. Hindi matanggap ni Netanyahu na bumawi ang Iran habang patuloy na pinipilit ng mga armadong kaalyado nito ang hilagang hangganan ng Israel. Ano ba talaga ang sumira sa kasunduang ito? Bakit nakikipagmegosasyon ang Iran para sa kapayapaan habang ang kanilang paksyong militar ay nang-uudyok sa Estados Unidos? Paano mapapalala ng Israel ang krisis na ito tungo sa isang regional na pagsiklab? Ikwento ko sa iyo. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ang gobyerno ni Trump ay nagtatrabaho noon para maisara ang isang malawak na kasunduan sa Tehran. Layunin nitong formal na tapusin ang digmaan, muling buksan ang kipot ng Hormuz, pigilan ang pag-usad ng uranium enrichment at hikayatin ng Iran sa mas malalim na negosasyon sa kanilang nuclear program. Ayon sa mga opisyal ng Amerika, malapit na ang kasunduan pero wala pang pirmahan dahil hindi sumasabay ang sistema ng Iran sa bilis na gusto ng Washington. Sinabi ni Trump na tatanggap lang siya ng malaking at makabuluhang kasunduan, kung hindi ay walang kasunduan. Madaling maintindihan ang pangunahing bahagi ng plano. Magkakaroon ng Iran ng ginhawang pang-ekonomiya, posibleng pagpapalaya sa mga naka-freeze na ari-arian at pagkakataong muling makapagbenta ng lanis. Ngunit kung magbibigay lamang sila ng totoong mga garantiya. Hiling ng Amerika, nabawasan ng tensyon sa kalakalang pandagat at itali ang Tehran sa kasunduang pipigil sa kanilang nuclear ambitions. Diyan nagsimula ang pagsabog ng kasunduan sa politika dahil habang naghahanap ng solusyon ng diplomasya, patuloy namang nagsasabotahe ang revolusyonaryong gwardiya. Ayon sa mga opisyal ng Amerika, nagsagawa ang Estados Unidos ng mga depensibong pag-atake sa timog Iran para protektahan ng tropa at sasakyang panghimpapawid. Kasama sa target ang mga lugar ng paglulunsad ng missile at mga barkong Irani na umano'y nagtangkang maglagay ng mga mina sa dagat. Dalawang mga barkong konektado sa Revolusyonaryong Gwardiya at isang missile site sa Bandar Abbas, mahalagang rehiyon ng puwersang pandagat ng Iran, ang di umano'y nawasak. Sinikap ng Washington na ipakita ang mga pag-atake bilang depensa nang hindi idineklara ang pagtatapos ng tigil putukan. Malakas ang mensahe. Gusto pa rin ni Trump ang kasunduan pero ayaw niyang gawing panangga ng Iran ang negosasyon para umatake sa mga sundalong Amerikano. Ang tigil putukan ay nananatiling opisyal na salita, ngunit ipinapakita ng mga pangyayari sa aktwal na may tigil putukan na puno ng tensyon, may mga bomba, mga drone, mga mina at mga barkong nakaalerto. Ang Bandar Abbas ang naging simbolo ng panganib. Ang baybaying lungsod ng Iran ay nagtala ng mga pagsabog at ulat ng sunog, habang ang mga medyang konektado sa reyon ay nagsasabing kontrolado na ang sitwasyon. Sa kabila nito, narinig pa rin ang pagsabog malapit sa sensitibong lugar militar. Ipinakita nito na ang negosasyon ay hindi lang trabaho ng diplomat kundi nakasalalay din sa disiplina ng mga puwersang Iranian. Kung ipangpapatuloy ng Revolusyonaryong Gwardiya ang pagsubok sa mga hangganan, maaaring mapilitang mas madalas tumugon si Trump. Sinusubukan ng Tehran na maglaro sa dalawang prente. Sinasabi ng mga kinatawan ng Iran sa publiko na may pag-usad sa pag-uusap pero itinatanggi nilang handa na ang kasunduan para sa pagpirma. Sinabi ng tagapagsalita na si Ismail Baghaei na malaking bahagi ng mga paksa ay natapos na, ngunit tinanggihan niya ang ideya na malapit na ang pagpirma. Pinagahan din niya ang usapan sa kipot ng Hormuz, sinabing hindi toll kundi bayad sa nabigasyon ang sisingilin ng Iran, katuwang ang Oman. Ipinapakita ng detalye kung gaano kalaki ang bitag.
Para kay Trump, ang pagbukas ng Hormuz ng walang panggigipit ay bahagi ng tagumpay. Sa Iran, ang kontrol sa daanan ay paraan para maipresenta ang pag-atras bilang soberanya. Kahit anong paniningil, kontrol o hinihingi ng Teheran ay maaaring magmukhang bagong presyon sa kalakalang pandagat. Alam ito ng Washington at Israel at tinutukan din ng mga merkado ang rehiyong ito bilang mitsa na kaya magpasiklab ng krisis sa mga presyo, ruta at pamahalaan. Naging sentro ng mga usapan ang Doha dahil pumunta ang mga opisyal ng Iran sa Qatar. Sa pag-uusap, lumilitaw ang Qatar bilang hintuang diplomatiko habang sinusubukan ni Marco Rubio palatilihin ang pag-asa ng pagkakaunawaan. Ngunit nagdagdag pa ng Iran ng balakid, nais nilang isama ang issue sa Lebanon sa kasunduan. Sa madaling salita, ginagamit ng Tehran ang Hezbollah bilang dituwirang bahagi ng kasunduan dahil alam nilang hindi papayag ang Israel kung tuloy ang pag-atake ng milisya. Diyan na nagtaas ng alertong pangrehiyon ang Israel. Ipinahayag ni Benjamin Netanyahu na paiigtingin ng Israel ang mga pag-atake laban sa Hezbollah sa Lebanon. Sinabi niyang kinausap niya si Trump at iginiit ng Israel ang karapatan tugunan ang mga banta sa iba't ibang larangan. Mabigat ang pahayag dahil kahit nakikipagnegosasyon ang Washington sa Tehran, ayaw ng Jerusalem ipaubaya ang seguridad nila sa isang nilagdaang memorandum. Nagmadali ang Hezbollah sa tuloy-tuloy na pagpapalipad ng mga drone na may pampasabog laban sa tropang Israeli at hiladang Israel, ayon sa mga opisyal ng Israel. Matapos ang tigil putukan noong Abril, nagpatuloy ang Israel sa operasyon at pag-atake sa Timog Lebanon laban sa mga posisyong konektado sa grupo. Si Netanyahu ay nakararanas ng panloob na presyon na kumilos ng mas madiin, lalo na matapos igit ng mga ministrong makakanan ang mas matinding tugon sa mga drone at banta mula Lebanon. Nagsisimula ng sumiklab ang krisis sa rehiyon. Nakikipag-usap ang Iran kay Trump pero tinutulak pa rin ng mga armadong kaalyado nito ang Israel sa digmaan. Sumali rin sa usapan ng oposisyon ng Israel pero ibang dahilan. At si Yair Lapid ay bumatikos sa umuusbong na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at sinabi niyang ito ay magiging masama para sa Israel at para sa rehiyon. Ang ikinababahala sa Jerusalem ay baka buksan ng kasunduan ng Hormuz at talakayin lang ang uranium pero hindi isali ang mga sensitibong issue tulad ng mga balistikong misil at suporta ng Iran sa mga armadong grupo. Para sa Israel, ibig sabihin nito ay pwedeng makakuha ang rehimen ng ginhawang pang-ekonomiya nang hindi nawawala ang kanilang kasangkapan sa panggigipit sa rehiyon. Sinusubukan ni Trump na gawing mas malaki ang kasunduan. Hindi lang niya gustong buksan ulit ang rutang pandagat o makakuha ng pangakong nuklear mula sa Tehran. Itinutulak ng Pangulong Amerikano ang pagpapalawak ng Abraham Accords at sinusubukan isali ang mga bansang Arabo sa normalisasyon kasama ang Israel. Ang problema ay nakadepende ang planong ito sa tiwala at tiwala mismo ang kulang. Gusto ng Iran ng pera, kaluwagan at espasyo habang ang Estados Unidos ay nais ng malayang daanan, kontrol sa nuklear at proteksyon para sa tropa nila. Gusto ng Israel ng kalayaang umatake sa mga banta nang hindi humihingi ng pahintulot, habang nais ng Hezbollah mapanatili ang militar na presyon. Gusto ng revolusyonaryong gwardiya ipakitang hindi sila sumusuko, bawat isa ay may sariling direksyon. Nananatili sa gitna ng mesa ang kasunduan ni Trump, parang dokumentong napapalibutan ng sinding posporo. Hindi rin basta umatras ang White House, hindi ito kapayapaan sa kahit anong halaga. Ito ay kasunduang may presyon, pagbabantay at agarang tugon kapag sinusubok ng rehimen ang pulang linya. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong araw-araw kang bigyan ng totoong impormasyon. Tingnan ang news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli, tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad. Milson Alves.